Hello, greetings po mga kababayan. Harinawa sa mga oras na ito, saan man kayo naroroon, kayo ay nasa mabuting kalagayan. Sa mga hindi pa po nakakilala sa akin, ito po muli sa Atty. Ruel Luo ng Batas Pinoy. Ang ating pong channel ay isa pong Legal Aid Public Service Program in collaboration with the Integrated Bar of the Philippines. Marami pong salamat. Okay, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, pwede po bang makisuyo po sa inyo kasi alam po ninyo, base po sa datos ng YouTube, may more than 60% po ng ating viewers ay hindi pa po nakapag-subscribe. Eh kung inyo po namang mamarapatin at if you find our channel, our videos interesting and informative at nakakatulong po sa inyo, eh pwede po bang makisuyo, no? Na pakiclick po ang subscribe, share, and like buttons po natin and of course yung notification bell upang sa ganun, pag meron tayong mga updates, eh pati rin kayo ay mabigyan ng updates at wala po kayong mamimiss, no, ng mga episode po natin. Sabi nga natin ay lamang na ang may alam sa batas. Kasi maaari pong ating natalakay o napag-usapan, no, maaring walang relevance, no, walang interest nyo, kayo o sino man sa inyong kaibigan. But you know, one way or the other, it is highly possible na yung napag-usapan po natin dito kung ma-share po ninyo ay yung inyong kaibigan, kapitbahay, kamag-anak o mahal sa buhay could find relevance, no, dito sa ating pinag-usapan. Makakatulong din po sa kanila, no? And this could perhaps make their lives uh, more bearable, no? Palalo na pagdating po sa usapin ng legal na kung saan minsan namumblema sila anong dapat gawin. Pero kaya naman sila namumblema because maring kulang sila sa kalaman o impormasyon, no? At pag mayroon silang share na-share nila itong legal na informasyon na ito, na they will be properly guided and they could perhaps consult their lawyer. Okay? Na ito dapat pala ang gawin. So, malaking bagay po, no? Pag ma-share po natin, no, ang ating mga video sa ating kaibigan, kamag-anak at kakilala. At matulungan din po ninyo inyong lingkod na ma-hit po natin yung ating minimithi na 1 million subscribers, no? Hopefully before the end of this year and perhaps, no, early next year, God willing. Okay? Maraming salamat po. Okay. Okay, ang ating pong tatalakay, no, sa episode nito ay may kinalaman po sa sulat po sa atin ni Rain de Vera Vlogs. Okay. Basahin po natin ang kanyang katanungan. Sabi niya, good evening po, attorney. Gusto ko rin po sana makahingi ng advice sa inyo. Kasi yung parents namin nagbenta ng lupa. Okay? Noon, bata pa daw sila at that time. At sa mismong harapan po namin. Okay? Ngayon, medyo gahaman po kasi yung presumably, yung bumili, no? Palaki po ng palaki ang bahay niya. At alaki po ng nakuha sa lupa namin. Di na kasama yung nabili niya. So, ang tanong ko po, may right ba kami na ipagiba ng pinatuan nilang lupa sa lupa namin? Di nakasama sa nabili niya. Ano po ang magandang gawin namin? Thank you. Sana masagot po ninyo. Okay. Sa pagkaunawa ko, no, sa tanong sa atin ni Rain de Vera Vlogs, okay, ay ganito, yung parents niya, nung mabubuhay pa, nagbenta ng lupa. Okay? Maliit pa sila noon. Okay? Ngayon, yung nakabili, no, ay as it progresses, years progresses, ay nagpagawa ng bahay, no? Di umano doon na sa kanilang property na hindi naman kasama sa bilihan, okay? At nagpagawa pa ito ng concrete na bahay, no? So palaki daw yung bahay nila, nakakuha na sila sa lupa nila, okay? Hindi man daw kasama. So ano daw dapat nilang gawin? Meron ba silang karapatan na ipagiba yung nasabing pinatayuan nila ng bahay sa lupa nila. Okay? So, ganito yan. Una, at least hindi kini-question ni Randy Vera Vlogs, no? Ang karapatan ng magulang na magbenta ng property. Tandaan po natin yung mga anak, no? Kasi ang mga anak minsan ay meron silang ilusyon
o maling pagkaunawa na ang property ng magulang nila ay property din nila. Hindi po 'yun. Ang property ng magulang habang buhay po ang mga magulang, no, ay property lang po 'yun nila. Hindi po property ng mga anak 'yun. Tanda po natin 'yan. Kailan ba magkaroon ng karapatan ang mga anak doon sa property ng magulang? Pag namatay po, no, pag nawala po ang isa sa magulang o parehong magulang na wala na, dito na po papasok ang karapatan ng mga anak na manghimasok because by operation of law, okay, kahit na may last will and testament man o hindi, wala. Pag nawala po ang isa o parehong magulang, automatic po yan. Ang karapatan ng mga anak na mag-inherit ay nandun na. Okay, hinog na. And yung karapatang ito ay saan magsisimula? From the time na namatay ang magulang. So, from the time namatay ang magulang, okay, isa o both parents, ay magsiset in na yung tinatawag nating bilang co-owner na sila. Co-owner na sila because the right is immediately transmitted, no, to the compulsory heirs at the time of death. So, kaya ang tawag sa kanila, co-owner, co-heirs na sila. Kahit pa hindi pa na isagawa yung mga kakulang mga dokumento. Okay, now, pero hindi ang issue dito. Ang issue kasi dito ay yung nagbumili ng lupa, no, sa magulang nila, palaki ng palaki yung kanilang kinukuha. Parang, short, ito yung sinasabi nating typical land grabbing. Okay, so tanong niya ngayon ay, ano daw gagawin na pwede bang ipagiba nila? Okay, bago nating sagutin yan, pwede po makahingi po ng oras sa inyo. Ipinopromote ko lang po yung ating libro, no? Yung mga libro pong ito na I highly recommend kahit na hindi po kayo lawyers, particularly itong legal handbook, no, A Daily Companion for All. Kaya for all po yan, no? Kahit na hindi kayo lawyer, you could find this book a handy reference materials, no? This book contains the extract of the laws, no? Extract of the laws that has to do, no? That have to do with our persons as an individual, as a family man, may issue pagdating sa marriage, no? Hiwalayan, property, support, no? Mana, pagdating sa titulo ng lupa, no? So in short, mga batas ba na may kinalaman sa pang-araw-araw na buhay ng isang tao, na ma-encounter ng isang tao one way or the other, no? In the course of our journey dito sa buhay po natin sa mundo. Ang legal handbook po ito extract ng mga batas, no? Na more or less natalakay na natin dito sa ating mga channels, no, sa ating mga videos. So kung meron po kayong interesado po kayo, I highly recommend na magkaroon kayo ng legal handbook. Ito po mga libro po ito ay mga hardbound po ito, ha. So you can have this book, no, sa Central Books. Of course, another na recommenda po sa inyo kahit hindi kayo lawyer, ito pong legal handbook po ng ating Bill of Rights. Ito po yung librong ito, may kinalaman po yan sa ating karapatan bilang isang mamayan kung ang estado po, no, ay nag-exercise sila ng tinatawag natin yung kanilang inherent powers, no, bilang isang sovereign state. Ano yung tatlong powers na yan? Inherent powers. Ito po yung the power of taxation, the power of eminent domain, na kung saan ay pwede pong makuha ng gobyerno ang ating private properties, no, lupa po natin, no, for public use and purpose. Okay? And then yung power of taxation, and then yung power po ng police power na kung saan ay may issue na po doon sa arrest, warrant of arrest, no, search and seizures, no, na kung saan pag nag-exercise po ang pamahalaan ng karapatan, ang power nito ay more or less po apektado po ang ating life, liberty and property po natin. So ito pong Bill of Rights nito ay nandiyon po para panangga po natin against excessive or unlawful use or unconstitutional use and the exercise of the sovereign powers of the state. So kung meron kayong kopya nito, ay makapaganda as your ready reference material sa inyong bahay, sa inyong workplaces. So ang usapin pong arrest, kailan ba tayo maaresto na walang warrant? No? Dapat may warrant of arrest ba? Ganon din po ang ating pag-search and seizure sa mga properties po natin, private properties po natin. Dapat bang may warrant, no? Search warrant, o dapat bang, o kahit na wala, okay? And then, pag nahuli po ang isang tao, no, ang suspect is under custodial investigation. Ano bang karapatan ng isang suspect under custodial investigation? At ngayon po, we are now in the digital world,
ay na kung saan ay laganap na rin ang paggamit po ng computer, electronic gadgets, mobile phone, at saka tablets mo, sa tablets in the commission of crimes. Kaya mayroon na po tayong cyber crimes, no? At pag ang ating po mga electronic gadgets ay na-involve po diyan sa in the commission of the crimes, ay meron din po tinatawag nating cyber warrants na kung saan our electronic gadgets could be subjected to a cyber warrants po, no, for forensic examination and investigation. Kaya napaka mahalaga na kahit na sa inyong bahay, no, sa inyong workplaces, you can have this book as your reference materials. Of course, sa mga practitioners po natin sa labor at saka industrial relations, no, ito pong labor laws po natin, at saka sa mga HR practitioners po, no, this could be a handy materials for you as well. And of course, yung corporate law annotated sa mga panyeros po natin sa corporate practice, I highly recommend for you to have a copy of this book. And of course, the last but not the least, ito pong ating SIPRA, the Code of Professional Responsibilities and Accountabilities. Ito po yung tinatawag nating mga Bible po ng ating mga lawyers. So, panyero panyeras, kung wala po kayong copy pa nito, I suggest, no, you can have a copy of this book, no, sa Central Books, the branches in Metro Manila, in Makati, in Quezon City, no, sa Mandaluyong, meron po sila, and of course they have branches as well in Cebu as well as in Davao. Free shipping po ito, no, nationwide, no. Pag-order po kayo online, okay? So maraming salamat, and I hope I did not get much of your time. And let's now go back to our answers, no, dito po sa katanungan sa atin ni Ryan Divila Vlogs. Okay. So una, ulitin natin, di ba? Yung properties nila, no, i-recap lang sa kapapasok pa lang. Itong si Ryan, tawag natin Ryan na lang, ay may properties ang magulang nila, binenta, maliit pa sila. Okay? So, and then later on, napansin nila na wala na yung magulang nila, na namayapan na, itong nakabili, panay daw ang expand at ng lupang nabili, na lampas na sa kanilang nabiling lupa, at nagpatayo ngayon ng konkretong bahay pa doon sa kanilang properties, no? Na hindi naman daw sakop sa bilihan. So, ang tanong niya ngayon, may right ba kami na ipag-iba ang pinatuan niyang bahay doon sa kanilang sa lupa nila? Of course, ganito yan, Raya, no? Kayo bilang mga tagapagmana ng inyong magulang, and I hope, we presume also na kayo bilang tagapagmana ay naigawa ninyo mga homework ninyo, ha? Anong homework nito? Abay, dapat magkaroon kayo ng tinatawag nating settlement of estate. Okay? Kung saan ay kayong mga surviving heirs, no, ay nag-decide na kayo, gumawa na kayo ng hakbang na inyo nang kiniklaim ang inyong inheritance, no? Pinagparti-parti na ninyo ito, no? Ina-portion na nito itong properties nito, itong estate nito, binabahagi na ninyo. Kasi tulad ng sabi natin kanina, di ba? The right of the compulsory heirs, no, is immediately to own this property is immediately transmitted, no, from the time of death of their parents. Okay? So, may kayo na yung co-owners kung tawagin. So, bilang co-owners, co-heirs, okay, first question mo, mayroon ba kayong karapatan na ipag-iba? Kasi wala namang paalam sa inyo, biglang nalaman nila, nagpatayo ng bahay doon sa property, sa portion ng lupa na hindi naman kasama sa bilihan. The answer is yes. Okay? Pero sundin po natin yung procedure sa batas. You cannot just go there na sinabi natin na may karapatang ipag-iba. Ay basta pumunta na lang kayo doon, magdala kayo ng bulldozer at ipag-ibain ninyo. Hindi po ganun ang proseso. Okay? So, una muna, I assume na nagkaroon na kayo ng settlement of estate, no? Kung hindi pa, dapat magpagawa kayo ng extrajudicial settlement of estate and partition sa lawyer. And then, of course, bayaran po ninyo ang kaakibat na taxes tulad ng estate tax, documentary stamp tax, penalty at interest charges kung mayroon man. And of course, kumplito din po kayo, no? Updated kayo sa pagbayad ng amilyar. Okay? Para mabigyan kayo ng tinatawag nating
tax clearance, no? At sa BIR din, mabigyan kayo ng e-car, okay? Electronic certificate authorizing registration. And of course, ito'y kailangan po ninyo, no? At dapat magkaroon din kayo ng publication sa newspaper of general circulation for 3 consecutive weeks na kung saan ay nagkaroon na ng settlement of estate sa mga heirs, no? Sa mga naiwang properties na kanilang magulang. Together with this, pag nasubmit nyo ito, na-comply ninyo, then papalitan po, no? I-register nyo sa Register of Deeds ang inyong AGS, no? And then ma-cancel po yung titulo, yung lumang titulo, and this will be replaced with new titles na nandun na yung inyong mga pangalan. And of course, with this, kuha kayo ng certified true copy ng bagong title, pumunta kayo sa assessor's office para mapakancel yung lumang tax declaration certificate at mabigyan kayo ng panibagong tax declaration certificate. Okay? So, assuming na hindi pa, yan ang added bonus natin, no? Dito sa inyong katanungan. Now, ang gagawin ninyo, siyempre, magpadala muna kayo ng demand letter through your lawyer na ninyo, i-demand to vacate to remove, no, the structure that was erected in your property. One. Number two, paano nyo papatunayan yan? Okay, ang kailangan ninyo ay, of course, kung mayroon kayong kopya ng inyong ng titulo, okay? Kung mayroon kayong kopya ng inyong bilihan, deed of sale na ginamit ng iyong magulang. This could prove primarily kung ano bang area ang binenta, ilang square meters bang ibinenta kasama sa bintahan. Okay? And then, third, ay magpa-survey kayo doon sa geodetic engineer upang magkaroon kayo ng relocation or verification survey. The result of the verification survey would show na talaga bang nakapag-encroach sila. Kung talagang may prueba na nakapag-encroach, ito'y magagamit ninyo yung relocation or verification survey na ebidensya kung sakali mang hindi kayo magkasundo ng nagpatayo na yan ng istruktura doon sa inyong barangay. Okay? Pag hindi nagkasundo, then magagamit nyo itong relocation or verification survey para makapag-file kayo ng kaakibat na legal remedy sa korte. So, it could be forcible entries or it could be kung inangkin na yung ownership. So, it could be at nakalipas na ang 1 year despite of demand na pinaalis ninyo, nandyan pa rin. Then, you could file an action for action reinvindicatoria with damages wherein nire-recover ninyo yung possession and ownership doon sa property kasi inaangkin na ng inyong ng nagpatayo ng bahay na that property. Okay? So, yan ang maaari ninyong gawin. So, and then, of course, pag nasa korte na yan, hilingin sa korte na gibain, ipa-demolish yung istruktura. Hindi kayo mismo, ha? Ngayon, pag sa ganyan situation, pag mapatunayan na yung nagpatayo ng bahay na yan, okay, ay builder in bad faith. Pag sinabing builder in bad faith, ay you can demand, you can ask the court na since their builder is in bad faith, they are not entitled to any compensation at all. And they are under obligation to remove the structure na pinatayo nila doon sa bahay ninyo, okay, at their own expense and account. At wala kayong babayaran. Okay? That is assuming na you could establish na yung nagpatayo ng bahay na yan sa lupa ninyo ay may tuturing na builder in bad faith. Ano ba yung builder in bad faith? Ay, siyempre, ito yung alam nila na hindi kanila nagpatayo pa rin ng bahay. That means they are not considered as builder in bad faith. Okay? So, yun po inyong gawin. Get in touch with your lawyer upang sa ganun, maisagawa po ninyo ang kaakibat na legal remedies na ating napag-usapan. Lamang na kayo pag may alam sa batas. See you in the next live as ating videos. And thank you and I hope to see you again in the next video. Maraming salamat and God bless.